Hindi lahat ng taong nakasaksi sa mga gawang himala at pangaral ni Jesus ay naniwala sa Kanya. Mayroong sa halip na maniwala ay pinabulaanan pa siya at inakusahan ng masama. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang paalis na sila, dinala kay Jesus ang isang piping sinasapian ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita agad ang pipi. Namangha ang mga tao at nasabi nila, kailanman ay wala pang nakitang katulad nito sa Israel. Subalit sinabi naman ng mga Pariseo, nakapagpapalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay bullies. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, nais ko rin kayong anyayahan. Tuwing alas 8 ng gabi, nagkakaroon po tayo ng pagdarasal ng Santo Rosario. Philippine time po yon. Kaya kung nasaan man kayong time zone, pwede po kayong mag-join sa pagdarasal ng Santo Rosario every 8:30 in the evening in the Philippines. Ito po'y para sa proteksyon ng ating bansa at ng ating pamilya, para sa kinabukasan ng ating mga kabataan dahil sa mga panganib na idinudulot ng pananakot ng bansang China sa ating bansa. And of course, kasama yung mga personal intentions natin. Mga kapatid, ikaw ba'y naging biktima ng bullying nung ikaw ay bata? O kahit hindi bata, siguro ngayon yung iba sa inyo ay nakakaranas ng pangbubuli ng ibang mga tao. Yung pangmamaliit, mga pagsasalita ng hindi magaganda, na pabababain yung ating moral. Lahat ng ito ay bullying. No? Alam niyo ang Panginoon, ang ating Panginoong Jesus ay naging biktima rin ng bullying sa kabila ng kanyang mga ginagawang magaganda. Yung kanyang mga aral, yung kanyang mga himala, nagpapalaya sa masamang espiritu tulad sa ating gospel ngayon. No? Nagpapakain ng maraming tao, nagpapagaling sa mga may sakit, pero pa siyang ilang patay na binuhay. Pero sa kabila ng lahat ng mga nasaksihan ng mga tao, there are still people, especially yung mga Pharisees, mga scribes, supposedly they are the elders in the community, they are the educated ones. Dapat sana sila yung mga bukas ang isipan. Pero dahil sa katigasan ng kanilang puso, sa halip na tanggapin si Jesus at ang kanyang mga pangaral at gawa, binuli nila ang Panginoon. Dito sa ating gospel, narinig natin ang kwento na mayroong isang pipi na pinagaling si Jesus. Yung kanyang pagkapipi ay dahil sinasapian siya ng masamang espiritu.
At nang palayasin ni Jesus ang masamang espiritong ito, nakapagsalitang muli ang lalaking ito na pipi. Sa halip na maniwala, ano ang sabi ng mga Pariseo? Nagpapalaya siya ng masamang espiritu dahil sa mas malakas, no? Dahil sa prinsipe ng mga demonyo. Ibig sabihin, sinasabi nila na si Jesus ay sinasaniban ng mas malakas na evil spirit. Ganito yung paniniwala, no, noon. Kung inyo natatandaan, nung si Jesus ay pumunta sa Gennesaret at may pinalayas na maraming legion of spirits, no? Maraming espiritu sa isang lalaki, at itong mga espiritong ito ay nagtakbuhan sa mga baboy, yung mga baboy ay nagtakbuhan din at sila ay nagpatihulog. Katakataka yung ginawa ng mga tao sa halip na tanggapin si Jesus. Ano sabi? Nakiusap silang umalis si Jesus. Bakit kaya? Because of that belief. Na nagpapalaya si Jesus ng masamang espiritu dahil siya ay sinasaniba ng mas malakas na masamang espiritu. Alam nyo, it is a clear bullying, no, on the part of Jesus. Itong mga Pariseyong ito, sa halip na tanggapin si Jesus, paniwalaan si Jesus, siniraan pa nila si Jesus, diniscredit nila si Jesus, at pinagsalitaan ng hindi magaganda, at pinagpaplanuhan pang maipahamak siya. Mga kapatid, this is actually the image of the devil, the demon. Mapapansin natin, maraming distortions. Ito yung ginagawa sa atin ng evil one. Dinidistort yung ating pagkatao. Diba, tayong lahat ay nilikhang wangis ng Diyos. Kaya gustong sirain ng demonyo bilang bahagi ng kanyang rebellion against God is to destroy that image of God in us. Kaya nga ang depiction natin sa art, no, of the devil ay pangit na itsura. To depict that yung evil one, the devil, is a distortion of beauty. But of course, alam naman natin na hindi naman ganyan ang demonyo, hindi naman ganyan ang pinapakita sa atin, no? Kundi kapag ang demonyo ay nanunukso, ipinapakita sa atin ay something beautiful, something good, pero deceiving. Kaya nga, mapapansin ninyo yung mga pagpapagaling ng Panginoon, tulad nitong pipi sa ating gospel. Para saan ba ang dila? Para makapagsalita. But because of the influence of the evil one, nagkaroon ng distortion sa dila at hindi makapagsalita. Ano pa yung distortion? Pagsisinungaling o kay pagmumura. Ito yung mga distortions. Itong dila ay hindi ginagamit sa kung ano yung plano ng Diyos. For example, yung pagkabingi o yung pagkabulag o yung mga paralitiko, mapapansin natin na lahat ng ito'y distortions of beauty. Kaya nga, dumating si Jesus, no, para bigyan ng order, bigyan ng kagalingan, ibalik yung kagandahan, ibalik yung kabutihan. To bring back that beauty in us, that goodness in us. At bahagi ng healing yon. Yung binuhay ni Jesus ng mga patay, tulad ng anak ni Jairus, at yung si Lazaro, of course, we know the story. That death is the effect of sin. Sabi nga ni St. Paul, the wages of sin is death. Kaya kahit yung kamatayan, may kapangyarihan si Jesus. No? He is the God of the living and not of the dead. Kaya siya may kapangyarihang magbigay buhay. Mga kapatid, sana tanggapin natin si Jesus na siyang nagbabalik sa atin ng kagandahan at kabutihan. To refuse that goodness, to refuse that beauty, is a kind of bullying. Katulad ng mga Pariseyong ito, na sa halip na tanggapin yung kaayusan, kagalingan, kagandahan, kabutihang dala ni Jesus, tinanggihan nila ito, and they bullied Jesus. Mga kapatid, bullying is an expression of pride. And bullying in itself is a distortion. Why? Kasi bullying
is a kind of pride na kung saan hindi ganito tayo. Because tayong lahat ay nilikha ng Diyos na kanyang kawangis. And God is love. And God is humility. God is goodness. Si Lucifer ang nagyabang, ang nagrebelde sa Diyos, ang nangbuli sa Diyos. Kaya nga kapag tayo nang bubuli, alam na kung saan nanggagaling yon. Mga kapatid, let's be humble like Jesus. At hilingin natin na tayong lahat, sa halip na maging bully, tanggapin natin ng maluwag sa kalooban na may kapakumbabaan ang kagalingan, ang kagandahan, at ang kabutihan ni Jesus ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, pagalingin mo kami. Ibalik mo kami sa kung ano yung plano mo sa amin, na kami iyong nilikhang kawangis mo at nawa'y makintal sa bawat isa sa amin ang iyong anak na si Jesus. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng mga nais pang humabol para po sa pilgrimage sa October 11 to 25 ngayong taong ito sa France at sa Italy, mayroon na lamang pong 10 slots available, and if you are interested, please let us know right away. Pakitingnan ang contact details na nakikita nyo sa screen para makapagpa-reserve na kayo. First come, first serve lamang po ito. Kapag napuno na yung 10 natitirang slots, magsasara na po tayo sa ating recruitment. Sana po makasama ko po kayo sa pilgrimage na ito bilang paghahanda natin sa Jubilee of Hope na magaganap sa susunod na taon. Sana po magkita-kita po tayo. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng poong may kapal.